All the time, God is good. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Yan, sa mga muli, sa Children Ministry. Yan, napakabuti ng Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon magturo sa mga children. Kaya salamat sa mga tagapagturo. Gusto kasi ng Diyos yan, yung mga bata. Sabi ng Bible, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata, sabi ng ating Panginoon Jesus. Amen? Kaya yun, salamat sa Diyos. Ano yung mga tinapik natin nakaraang Sunday? Sa Sunday School. Okay. Nakalimutan na. Okay, ano yung mga tinalakay na lang natin? About, ano yung una? Alin? Religion, salvation, ano pa? Repentance, yung tatlo na yun. Amen. Religion, ano yung religion ulit? Kasi lagi natin binabalik aral para hindi natin makalimutan. What is religion? To tie our broken relationship to God. Yun yung ibig sabihin ng religion. Yung dinudugtong, yung naputol na relasyon ng tao sa Diyos. Okay? Kaya hindi pwedeng ang tao magdudugtong nun. Kaya walang relihiyon na tinatag ang tao na pwedeng magdugtong ng kanyang relasyon sa Diyos. Amen? Sino ang totoong religion natin dapat? Si Jesus. Okay? 1 Timothy 3:16. Tama ba, Brother Miron? Wala pa tayong PowerPoint. Yan, sabi doon, hindi makikakaila na napakaliwaga ng bisa ng ating relihiyon. Sabi doon. Kung di ako nagkakamali, 1 Timothy 3:16. Kung meron tayong mga Bible, pwede kayo magbasa. May mga Bible tayo dyan. Okay, balik-aral lang tayo muna palagi para lagi nating nalalaman. 1 Timothy 3:16. Yan. Hindi magkakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Amen? Kaya ang ating relihiyon, hindi yung sekta na tinatag ng tao, hindi yung Jesus the Name of Good Church, hindi yung pangalan ng kung ano-anong relihiyon na nalalaman natin ngayon. Ang tunay na relihiyon, si Jesus, na namatay at muling nabuhay sa cross. Kasi siya yung magdurugtong ng naputol nating relasyon sa Diyos. Bakit? Pag hindi pwedeng idugtong ng tao yung relasyon niya sa Diyos, sa tingin nyo, sino nakakaalam? Bakit? Sige, JP. Balance mo kasi yung Panginoon. Okay. Tapos tayo mga tao, mga kasalanan. Yan, tama. Hindi kasi tayo pwedeng tignan ng Diyos na banal. Okay? Kasi meron tayong dugong makasalanan. Kaya nga namatay si Jesus Christ sa krus para hugasan yon. At dahil sa ating Panginoon Jesus, titignan tayo na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Okay? Kaya walang ibang relihiyon na pwedeng magligtas sa tao. Si Jesus lang. At ang tawag doon, pagkakaroon ng personal nating relasyon kay Jesus. Tama mo ba? Kasi hindi naman si Jesus tinatag ng tao eh. Yung mga relihiyon na meron tayo dito sa mundo, ang nagtatag niyang tao. Halimbawa, yung Jesus the Name of God Church, sino ang nagrehistro niyan sa sect? Si Pastor Frank, yung ating head pastor. Yung JIL, Jesus is Lord Fellowship Church, sino yung nagtatag nun? Si Brother Eddie Villanueva. Yung CCF, sino yung nagtatag nun? Si Peter. Ayo, mga tao sila na hindi pwede magdugtong ng relasyon sa Diyos kasi sila ay may dugong makasalanan din kagaya natin. Hindi sila pwede kaluguran ng Diyos na matuwid. Pero nung namatay si Jesus Christ sa krus at muling nabuhay at tinanggap natin, doon pa lang tayo naging matuwid sa paningin ng Diyos kapag tinanggap natin siya. Amen? Pero ang magdudugtong ng relasyon natin sa Diyos si Jesus. Kaya si Jesus ang totoong relihiyon. At ang tawag doon, pagkakaroon natin ng relasyon sa Kanya. Amen po ba? Yan. Ayun ang religion. At ang salvation mo, what is salvation? Ano yung salvation? Nakalimutan na. Sige. Ano ba? Paglaya sa sumpa ng Ayan, amen. Deliverance from sin and its consequences. Paglaya mula sa alipin ng pagkakasala at sa mga bunga nito. Kasi nung nagkasala ang tao, nagkaroon ng bunga. Amen? Ano
ng tao, no? Ano yung natatandaan yung naging bunga nung nagkasala yung tao? Yung kamatayan. Ano ba? Kahirapan, sakit at karamdaman. Dati wala pa yan. Tama po ba? Nung nagkaroon ng pagkakasala, nagkaroon ng bunga. Consequences. Kaya ang salvation, ito ay paglaya mula sa alipin ng kasalanan at sa mga consequences, sa mga bunga nito. Kasi kapag may ginawa kang mali, may consequences talaga yan. Parang sa batas. Pagka may ginawa kang labag sa batas, may consequences yan. Mari ka pakulong. Tama po ba? Ganun yun sa Diyos. Kapag may ginawa tayong mali, may consequences. Hindi natin pwedeng hindi daanan yung consequences. Totoo yun. Amen? Kasi merong nakatakdang bagay na dapat natin ginagawa na inuutos ng Diyos at dapat yun yung nilalakaran natin. Pag lumakad ka doon sa palatuntunan ng Diyos, hindi ka mabibigo. Pero kapag ikaw lumihis, mayroong kakibat na bagay na dadaanan mo doon na hindi mo pwedeng hindi daanan. Consequences ang tawag doon. Kaya lang, may awat habag ang Diyos, salamat sa Panginoon, dahil sa ating pananalangin, at tinutulungan tayo na mapagaan yung mga consequences na ating dinaraanan. Amen po ba? Kaya kung iisipin natin, walang mali ang Diyos na itinuturo sa atin lahat tama. Tayo lang ang nagkakamali. Okay? Kaya, what is salvation? Deliverance from sin and its consequences. Paglaya mula sa alipin ng pagkakasala at sa mga bunga nito. Kaya kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating buhay, at ito yung time na pinadala niya yung banal na Espiritu sa atin, doon tayo nagkakaroon ng salvation, ng kaligtasan. Tandaan natin yan. Yung banal na Espiritu ang nagiging tatak ng ating kaligtasan. Kaya kung wala yung Holy Spirit sa ating mga buhay, hindi tayo maliligtas. Yan ang katotohanan na dapat nating malaman. Okay? At ngayon, tanong, Pastor, paano ba malalaman kung nasa akin ba yung Holy Spirit? Yan. Kaya, ang banal na Espiritu may bunga yan. Sabi ng Galatians 5:22 to 23, sabi rito, ang bunga ng banal na Espiritu, Galatians chapter 5, verse 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. O, kaya kapag may Holy Spirit kasi yung puso, ikaw ay meron ng pag-ibig. Okay? Meron ka lang kagalakan, masaya ka kahit may problema. Kaya may kanta, kahit may problema at wala kang pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Pero kapag ka, wala kang pera na wala, punta ko cinta, punta bumbong. Baka mamaya natatapunan yung pag-ibig mo ng pita lang laman. Yan, nasa ng laman. Yung Galatians 5:19. Yan, okay. Meron ka ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahit nas puno-puno ka ng suliranin, panatagang yung kaisipan, kahit ba pa sa utang, wala ka pabiling bigas, nakangiti ka pa rin. Amen? Ano ba, walang pambaon yung anak mo at ikaw naman nakabataan, kahit walang baon, masaya ka pa rin. Pumapasok sa school. Bakit? Hindi ka kasi iwan ipababayaan ng Diyos. Amen? Iyon yung pananaw mo. Amen? Tama po ba? Kasi kapag ikaw ay may Holy Spirit sa iyong puso, ibig sabihin, nakipag-isa ka na kay Kristo. At ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang may pag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na dati pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Okay? Kung dati ikaw bugnutin, ngayon, palatag na lagi yung isipan mo. Amen? Ganon. Hindi ka perfecto, pero mangingibabaw yung ganong katangian mo na hindi mo maipaliwanag kung bakit ganun ka na ngayon. Amen? Yan, ano ba? Kagalakan, kapayapaan, katyagaan. Kaya kahit anong hirap, nagtsatsaga ka na. Naiintindihan mo na ng part ito ng buhay, kahirapan na ito. Dahil dito sa kahirapan na ito, ako ay tumatatag. Ako ay lumalalim. Ako ay lumalawak. Hindi mo sisisihin si Bongbong Marcos. Yung Senado, hindi mo sisisihin yung mali-malitang pera. Tama mo ba? Kasi meron ka ng Holy Spirit eh. Wala ka lang aalalahanin pa, sabi sa kanta ni Nanay Lina. Tama mo ba? Nakapaligid ba ng problema? Basta't ikaw. Basta't ikaw o Diyos ang kasama. Amen! Palawakan natin ang Panginoon. Ayan ang bunga ng banal na Espiritu na iniwan sa atin ni Jesus. Matthew 28:19 to 20, sabi ron, humayo kayo at ipangaral ang aking mga salita sa lahat ng bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo at turuang sunod sa lahat ng pinag-uutos ko. At sabi doon sa huli, tandaan ninyo ito. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pinapakita niya na naroon yung Holy Spirit na ibibigay niya sa atin pag alis niya. Kaya lagi natin kasama si Jesus na banal na Espiritu sa ating mga puso. Amen? Yung triune God, lagi natin kasama. Yung Trinity, nasa ating puso. Ayun yung kagandahan na tayo, nasa atin yung Holy Spirit. Kasi Holy Spirit, siya yung nakakaalam ng pinakamalalim na kaisipan ng Diyos Ama. Amen? At yung Holy Spirit, siya naman, yung buhay ni Jesus Christ na nasa sa atin. Kaya yung Trinity, nasa ating buhay pag nasa atin yung Holy Spirit. Yung Triune God. Amen? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kasi sila ay isa. Amen? Kaya tandaan natin yan, okay? Kagalakan, meron ka ng kabaitan. At meron ka ng kabutihan. Okay, mabuti. Sino mabait dito? Si JP, mabait ko si JP. Ayan, kabutihan. At katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Mayroon magpigil sa sarili. Lalo pagka may mga matitigas ang ulo. Walang pagkaslabang sa mga ito at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Wala ka lang living by own. Okay? Wala ka ng kasalanan. Tama ba? Pero hindi pwedeng hindi ka magkakasala kasi nasa mundo ka pa eh. Pero wala ka ng kasalanan, hindi ka na alipin ng kasalanan. Sabi rito, at pinatay na nang nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Yung pamumuhay sa sarili kasi yung kasalanan yan. What is sin? Living by own. Living by the heart of flesh, heart of mind of flesh. Pamumuhay sa puso't isip ng laman. Yan yung kasalanan, dalawang meaning ng kasalanan ha. Pamumuhay sa sarili at saka pamumuhay sa puso't isip ng laman. Yun po yung definition ng kasalanan. Pagiging makasarili. Greedy. Yan, ikaw ang laging the best. Ikaw lagi yung tama, hindi ka marunong makinig. Okay, hindi ka marunong, pag pinapayuhan ka, di ka naniniwala. Kasi ikaw ang alam mong tama. At ikaw yung gumagawa ng mabuti na alam mo. Mali yun. Kahit na 1,000 kabutihan pa ang gawin mo, kung hindi yun utos ni Jesus, hindi mo dapat gawin yun, mali yun. Pagkakasala yun, pamumuhay sa sarili. Religionist man, religionist person ang tawag doon. Halimbawa, nakaisip ka ng mabuting bagay, Sunday. Ang utos ng Diyos, lagi kayong dumalo sa pagtitipon, ialay ninyo ang araw ng pamamahinga sa akin. Yung Sabbath day, sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, na dapat yung Sabbath iniaalay sa akin at gawin yung banal. Kaya lang, may pangangailangan yung church anniversary sa July 5. May nag-offer sa'yo. Kapatid, baka pwedeng mag-sideline ka sa akin sa Sunday. Gawain natin 8:30, alas 9 ng umaga. Bibigyan kita ng sahod na malaki. Makakatulong ito sa anniversary nyo. Di ba? Tama? Uy, ang ganda na na. Wow, parang ito yata yung binigay ng Diyos sa akin. Tama? Tama po ba? May isip mong gano'n. Tama ba? Nakukuha niyo po ba? Yung Sunday, sabi ng Diyos, utos niya sa banal na kasulatan, gawin mong banal at dapat andiyan ka sa araw na yun. Kaya lang, dahil may anniversary tayo July 5 at kailangan ng church malaking pera at may nag-offer sa'yo, bibigyan ka lang malaking sahod, pumasok ka lang pag Sunday, nakaisip ka ngayon. Maganda yun makakatulong ako sa church, makakatulong pa ako sa pamilya ko. Tama ba? Ang ganda nun, tama. Tama mo ba? Masama mali. Yung pag-iisip na yun. Tama naman. Kaya lang, bakit naging mali? Bakit naging mali? Kasi hindi utos ng Diyos, ginawa mo lang yun sa sarili mo. Isip mo lang yun. Yun yung religion na tinatawag. Yun yung kasalanan. Nagsasarili ka ng isip. Hindi ka nagpapasakop sa pinuno mo na nabuutos sa'yo. Yun po yung kasalanan. Yun yung mali na nagawa ni Adan at Eva. Hindi sila sumangguni sa Diyos. Na nag-uutos sa kanila na huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na bibigay sa kalaman sa mabuti at masama. Okay? Sabi ng Diyos, lahat ng bunga pwede niyong kainin. Maliban lang sa isa. Sa bunga ng punong kahoy na bibigay kalaman sa mabuti at masama, huwag niyong kakainin. Okay? Pag kinain niya, mamamatay kayo. Si Satanas magaling manipula ng mga salita yan. Hindi kayo mamamatay.
Okay? Para kayo magiging Diyos. Okay? Makakaunawa kayo. Okay? Kaya dahil nilabag nila ang utos ng Diyos, namuhay sila sa sarili nila, nagkaroon sila ng pagkakasala. At dahil sa kasalanan na yun, napunta na rin sa atin. Amen? Tama po ba? At kinailangan magkaroon ng dugong banal para mahugasan yung kasalanan natin. At yun si Jesus Christ, na mayroong dugong banal. Amen? Tanong, Pastor, bakit ba naging dugong banal si Jesus Christ? Tao lang din siya. Nagaling siya kay Mary. Tama ba? Si Jesus Christ, kaya meron siyang dugong banal, hindi po siya galing sa sperm cell ng tao. Tama po ba? Amen. Si Mary ay virgin nung pinanganak siya. Hindi siya galing kay Joseph. Hindi siya galing sa pagmamahala ni Joseph at Mary. Si Jesus Christ, nilagay sa sinapupunan ni Mary buo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito. At dahil virgin si Mary, naging buhay at banal si Jesus Christ na isinilang sa daigdig na ito. Amen? Walang bahid. Dahil siya yung virgin. Amen? At hindi siya galing sa similya ni Joseph. Hindi kagaya natin. Galing tayo sa ating mga magulang, sa nanay at tatay natin. Tama mo ba? Kaya tandaan natin, kaya pag nagtatanong si Jesus, tao lang. Tao po si Jesus. Naging tao. Pero hindi tao lang. Okay? Siya ay 100% God at 100% human. Okay? 100% kasi may laman, may buto, nasasaktan, nalulungkot, nagugutom, nauuhaw. Pero 100% God siya. Bakit? Anak siya ng kataas-taasang Diyos. Kaya niyang utusan ng bagyo na tumigil. Amen? Kaya niyang bumuhay ng mga patay. Kaya niyang pahintuin ang alon. Amen? Hindi kaya gawin ng tao. At siya lang ang may karapatang maghugas ng dugo natin. Amen? Sa cross. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Sa kanyang lahat ay parangal at papuri. Amen? What is salvation? Deliverance from sin and its consequences. Okay? Repentance. What is repentance? Ito yung mga, aral lang muna tayo. Repentance. Religion, salvation, repentance. Ano yung repentance? Nakalimutan na. Ito ay galing sa salitang Greek na metanoia. Wala matibay yung ano ni JP Metanoia. Amen. Ano ibig sabihin ng metanoia? Okay. Pag-ikot, palayo sa kasalanan, okay? Pagbabago ng isip, pagbabago ng buhay. Kapag ikaw ay nag-repent, dapat hindi ka iikot, pabalik lang, dapat ikot ka palayo sa kasalanan. Pagbabago ng isip, nagising ka na, realize mo, mali pala ito, hindi ko nagkagawin. Kaya dapat kapag ka nag-repent ka, may nababago sa'yo. Amen? Kapag, Lord, sorry po, kasi ako po ay nagsinungaling, dapat hindi ka nga magsinungaling. Pero kung babalikan mo yun, ay alipin ka pa rin ng pagkakasala. Amen? Kaya, ano ang pinaka-the best? Mag-pray tayo na nawa, Lord, God the Holy Spirit, i-guide mo ako sa lahat ng oras. Amen? Kausapin natin yung banal na spirito. Kasi hindi yan maghahari sa atin kung hindi natin hihilingin sa Kanya. Kasi hindi tayo sinasakal ng Diyos. Hindi tayo kinokontrol. Pero kung gusto mong pakontrol sa Kanya, gagawin niya yun para sa iyo. Kaya napakahalaga ng free will natin na gagamitin natin sa tama. Hihiling tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Magre-repent ka at hihilingin mo yung pagbabago na dapat mong gawin. Okay? Kaya ang banal na spirito ang magsisircumcise na ating mga puso. Ano yung sabi sa Bible School? JP? Yung pinag-aralan natin nakaraan. Yung Holy Spirit, sisircumcise yung puso at tutulungan tayong mahalin natin ang Diyos ng buong buhay, buong puso, buong kaluluwa at mamumuhay kasama natin. Amen? Yun si Jesus. Tutulungan tayo ni Jesus sa pag-design natin, Lord, hindi ko po, yung kautusan, yung 10 Commandments o yung mga mabubuting bagay na isinulat sa banal na kasulatan, sinulat yan para mag-verify natin yung kasalanan. Hindi isinulat yung kautusan para maligtas tayo at tandaan yan. Tandaan natin lahat. Sa Romans, mababasa po natin yan. Yung 10 Commandments, hindi yan isinulat ng Diyos para sa atin para maligtas tayo. Okay po ba? Ganun pa. So, paano tayo? Ano yung tungkulin ng kautusan? Ang tungkulin ng kautusan ay para ma-realize natin na yung isang mali ay mali. Na yung paglabag ay kasalanan.
Kasi kung walang kautusan, walang kasalanan, walang mali. Lahat tama. Tama ba? Pagka nakalagay doon, hindi nilagay yung huwag kang papatay, baka lang papatayan yung bawat tao niyo pag nagkikita. Tama ba? Ganun yun. Huwag ka makikiapin, baka lang ikikiapin lahat ng mga tao niya, di ba? Ang gulo ng panahon natin noon. Kaya ginawa ang kautusan, ipinadala sa tao para ma-realize natin na mali. Yung pagsuway, yung paglabag. Kasi yung kasalanan, pagsuway. Ang ibig sabihin ng kasalanan, pagsuway. Pagsuway sa utos ng Diyos. Amen? Kaya may kautusan para ma-realize natin na mali ang kasalanan. Tama ba? At ang main point ng kautusan ay para ihatid tayo kay Jesus. Alam mo ba? Pastor, bakit? Kasi hindi natin kayang sundin ang kautusan. Tama po ba? Sino rito yung nasunod niya yung 10 utos? Taas kamay. Igalan mo ang mag-ina mo. Minsan ba hindi ka sumagot sa nanay at tatay mo? Di ba? Hindi ka ba minsan nagsinungaling? Pag nagawa mo yung isa, lahat na yun, nalabag mo na. Okay? Kaya yung kautusan, ginawa yan para ma-realize mo na hindi mo kayang sundin ang kautusan. Ang 10 Commandments, ang mabuting bagay. Ang saka doon, na-realize mo siya na hindi mo pala kaya ngayon. Sabi ni Pablo sa Robas, ano ang aking gagawin? Ang saklap ng aking kapalaran. Alam ko na, si Jesucristo na muling nabuhay, sabi niya ron. Kaya inahatid tayo ng kautusan kay Jesus. At naman si Jesus Christ, pag tinanggap natin sa ating buhay, ipapadala ng Ama yung Holy Spirit sa ating puso. At doon, siya ang gagawa ng kautusan na hindi natin kayang gawin. Ipapaunawa na sa atin ng banal na Espiritu yung kautusan na hindi natin kayang gawin. Amen? Hebrew chapter 10. Deuteronomy 36. Brother Nirod, kaya ba? Kaya na ba? Deuteronomy na lang muna tayo. Chapter 30 verse 6. Deuteronomy 30 verse 6. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan, sa ganoon mabubuhay kayo ng matagal. Okay? Yung Holy Spirit, kapag napasa atin, babaguhin at lilinisin ang ating mga puso. At tutulungan niya tayong gawin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Okay? Sa ating mga buhay. Kasi hindi natin kayang sumunod sa Diyos, sa ating mga sariling lakas, kakayahan, kaalaman. Kapag ginawa mo kasing sundin ng Diyos sa sarili mong lakas, kakayahan, kaalaman, mabibigo ka, hindi mo kaya yun. Ang tawag sa iyo ng religionist person. Kasi kahit kailan hindi ka magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Yung Diyos lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng katuwiran, si Jesus lang. Kaya kapag nasa iyo yung Holy Spirit, tingin sa iyo ng Diyos Ama, si JP, na nabubuhay si Jesus sa kanyang puso. Ganun po yun. Okay? Hindi na ako. Kaya sabi ni Pablo, no longer I but Christ living in me. Okay? Kaya tayo rin ganun. Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi si Jesus na ang nabubuhay sa akin. Okay? Kaya yun ang nagiging senaryo kapag tinatanggap natin si Jesus. Kaya napakahalaga niyan ng Holy Spirit sa ating buhay at ng pagre-repent sa ating buhay sa ating Panginoong Jesus. Sa pamamagitan kasi na yun, John 1:12. Kung di ako nagkakamali. Yan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yung time na tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, binibigyan niya na tayo yung pagkakataong maging anak niya. 1 John 1:9. Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa lahat ng ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Lilinisin tayo. Yung Holy Spirit ipapadala niya para i-circumcise yung ating mga puso. Okay? Para tayo maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Kapag yung Holy Spirit nasa atin, mabubuhay si Jesus Christ na nasa sa atin. At tayo, titignan na ng Ama na makapangyarihan sa lahat ng matuwid sa kanyang paningin sa pamamagitan ni Jesus Christ na nasa sa atin na.
Amen? Kaya ganun naman ang magiging senaryo. Kaya nagkakaroon ka na ng salvation. Ligtas ka na kahit anong mangyari sa iyo. Nakatala na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero hindi mo pa sinuko yung buhay mo sa ating Panginoong Hesus. Simula kang ipinanganak ka, hindi ka nagkasala sa tingin mo, hindi ka nakulong, tumutulong ka sa mahihirap, at gumagawa ka ng mabuting bagay, nagkikipag-participate ka sa paligid, pero hindi mo tinanggap si Jesus Christ sa buhay mo, hindi yung access para maligtas ka. Bakit? Ang Diyos kasi pag nagsabi, sinabi niya. At hindi niya pwede nang baguhin pa yun. John 14:6. Sabi rito, John chapter 14, verse 6. Yan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan ang salita ng Diyos at dapat natin sundin yung salita ng Diyos. Tama po ba? Ang Diyos ay Diyos. At ang Diyos, sabi ng Exodus 20, ako ang Diyos na mapanibubuing Diyos. Kapag ka siya may sinabi, dapat masunod yun. At kapag sinuway mo yun, maninibubuo siya at hindi ito nakakabuti sa atin. Amen? Natandaan natin yan. Kaya si Jesus lang, ang daang katotohanan ng buhay, walang makapupunta sa Kanya, sa Ama, kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. Na ating Panginoon, na namatay at muling nabuhay sa krus para sa atin. Kaya napakahalaga na sumampalataya tayo sa Kanya at tanggapin natin siya sa ating buhay bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating buhay na ito. Nang sa ganon, bababa ang banal na Espiritu sa atin, lilinisin tayo, ito ang tatak na tayo tutubusin pagdating ng panahon. Kaya bang hanapin, Brother Miron, tutubusin? Anong tutupusin tapos Yan. ano? Yan. Huwag na ninyong saktan, Ephesians 4:30, saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat siya ang tatak. Ephesians 4:30. Yan. At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Amen? Tama mo ba? Ngayon, kung wala ang Holy Spirit sa inyo, paano kayo tutubusin ng Diyos pagdating ng araw? Tama po ba? Kaya napakalaga ng banal na Espiritu. Akala natin puwersa lang siya. Akala natin wala lang siya. Ang Holy Spirit ay third person ng Trinity. At Diyos siya. Amen? Na dapat pumasa atin upang makita ng Diyos na talagang tayo na born again. John 3:3, unless man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Ang Holy Spirit ang nagiging susi para tayo maging born again. At sabi ng John 3:7, Brother Neron, requirement ng ating buhay, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Lahat tayo dapat ma-born again. Okay? Kaya lang ang pagiging born again, hindi ito yung pagsama sa mga taong nagsasabing sila ng born again. Ang born again, ito ay relasyon sa Diyos. Na dapat ikaw ang Diyos ay nagkaroon ng tipanan. Amen, na talagang ikaw ay sumusuko sa Kanya at nagpapailalim sa Kanyang paghahari. Sapagkat ang plano ng Diyos ay lumikha ng isang kaharian sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Hesus, na paghaharian niya sa Kanyang kaharian pagdating ng panahon. Na kaya nga tayo ginagawa niyang eklesiya. Ginagawa tayong iglesia. Ano yung sabihin ng iglesia? Naituro na natin yun. Iglesia, what is iglesia? Yan. Pamumuhay ng individual na taong ginawang hari, Panginoon at Diyos ang ating Panginoong Hesus. Iglesia. Okay? Iglesia. Pamumuhay ng mga taong pinagarian ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang tanging plano ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay magtatag siya ng kaharian sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Hesus na paghaharian niya pagdating ng panahon sa langit. Amen po ba? Kaya ayan ang plano ng Diyos sa atin. Kaya kailangan natin maging born again. Hindi tayo mapaghaharian ng Diyos kung hindi tayo magiging born again. Hindi tayo magiging iglesia na dapat pinaghaharian ni Jesus Christ na nasa ilalim ng paghahari ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng ating Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen? Nakuha po ba? Amen. Nawa, naintindihan natin. Medyo malalim ng konti, no?
Nawa sa susunod, lalo kasi tayong oras, mas mapababaw ba natin yung mga salita at kapaliwanagan. Amen? Pero meron ba kayong tanong sa umagang ito? Baka may gusto kayong itanong patungkol sa aking mga tinalakay, baka may hindi kayo naintindihan. Meron ba gusto magtanong? Kasi binalik-aral lang natin yung mga pinag-aralan natin nakalipas. May tanong. Sino may tanong? JP, may tanong ka ba? Wala na. Okay. Okay, kung wala nang tanong, tayo mag-pray. At kung mayroon pa kayong tanong next Sunday, pwede natin itanong. Amen? Tayo mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita na aming napakinggan. Nawa, tungin mo ito sa aming puso at lubos na naming maunawaan, Panginoon, magawa din namin, maibahagi ito sa iba upang ang iyong salita, ang iyong paghahari ay kumalat sa aming mundong ito. Upang pagdating mo, Panginoon, maririnig namin yung salita mong well done, may good and faithful servant. Salamat po, purihin ka sa iyo lahat namin, binabalik ang lahat ng parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos at pwede na tayong mag-CR bago tayo dumako sa pagsamba sa Diyos. Amen? Yung mga music team, pag-i-ready nyo na yung ano nyo, mga instrument. Oo nga, ayusin natin.